The time is now for a wake-up call to my detractors. Wala nang mas nakakahiya pa kesa sa isang presidenteng nakakasuhan. Naman, pinuno ka ng bansa, Commander-in-Chief, ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Pero wala nang mas nakakahiya pa kesa sa presidenteng nakakulong. Mr. Rivera, tama na sa chat. Pumasok ka na. Kailangan ba talaga yan? Siyempre. Sir, press ako, sir. Isipin mo, ikaw ang binoto, ikaw ang pinagkatiwalaan ng milyong-milyong mga tao. Sa iyo nakasalalay ang... Ay, teka nga pala. Paano nga pala kung hindi ka naman talaga binoto ng tao? My duties as President of the Philippines. Hello, Garfield. You have stolen the presidency! Not once, but twice! Kung sakali, siya ang ikalawang presidente ng Pilipinas na makakalaboso. Sa kasaysayan ng mundo, marami-rami na rin ang presidenteng nasentensyahan at humimas ng rehas. Balita. Wala pa yung pampiyansa mo eh. Ha? Mamadali ko, may shooting pa ako eh. Diyan ka na muna. Nakulong ang dating presidente ng Taiwan na si Chen Shui-bian dahil sa katiwalian. Bilyong-bilyong dolyar daw ang nakangkong niya at nakadeposito sa mga bangko sa Switzerland. Ang hatol sa kanya, 19 years. Dalawang presidente ng South Korea, si Chun Doo-hwan at Roh Tai-woo, ang nabilanggo dahil sa kanilang pagkasangkot sa mga coup, massacre at pandarambong. Si Chun ay dapat nahatulan ng kamatayan at si Roh naman ay nasentensyahan ng 21 years. Take note, pareho silang general. Marami pa sila, buti na nga lang kulong eh. Yung iba nga, tepok. Gaya ni Charles I ng Inglaterra, pinugutan noong January 1649. At dahil bad trip ang mga tao dahil sa kanyang magarbong pamumuhay habang naghirap ang buong Pransya, si Louis XVI naman ay pinugutan din noong 1793, 2 taon matapos ang French Revolution. Si Benito Mussolini ng Italy ay binitay pagkatapos ng World War II. Samantalang si Nicolae Ceausescu ng Romania ay na-firing squad naman noong 1989. Ang balita, nag-unahan pa raw ang mga mamamayan kung sino ang unang babaril. Siyempre, sa makabagong kasaysayan, sina Saddam at siyempre, si paring Gaddafi. Ginal, palabasin mo na nga si Mr. Rivera. Nagkakalaman ka. Rivera, laya ka na. Ayos. Sino pumiyansa sa akin? Hindi nagsabi ang pangalan eh. Sayang, okay pa naman sibog dito. Ngayon, ano kaya iisipin ng buong mundo sa isang bansang nagkaroon ng dalawang presidenteng nakulong? Depende kung saan mo titingnan. Sa isang banda, pwede nang sabihin, ay okay naman pala Pilipinas. Napaparusahan nila ang mga nagkakasala kahit sa dating pinakamataas sa pwesto ng gobyerno. Ibig sabihin, pantay ang hustisya. Walang pinipili. Sa kabilang banda naman, pwede nilang sabihin na, ano nga ba tong bansang to? Pumipili ng mga kriminal bilang mga pangulo. Pinupuri natin ang mga botanteng nagtungo sa mga presinto upang bumoto nang walang pamimilit at ayon sa kalooban. Ngayon, ang usapan ay house arrest. Aba, Kung sa labisa ka lang naman makukulong, edi gagawa na lang ako ng krimen, isa yata yan sa mga pinakasosyal na subdivision sa Pilipinas. Buti na lang, dito siya. Base sa utos ni Pasay RTC Judge Jesus Mupas, dapat ilipat na si CGMA sa VMMC sa December 6. At buti na lang, may payo ang dating nakatira sa selda.